Noong Miyerkules po ng gabi, naging ganap na pong low pressure area ang mga cloud clusters na namataan po sa western section ng ating bansa. Kinabukasan, Huwebes po ng umaga, naging ganap na itong bagyo at pinangalanan po itong Bagyong Fabian. At kahapon lamang po ng madaling araw, nakalabas na rin po ito kaagad ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi po ito nagkaroon ng direktang epekto sa atin, pinalakas naman ito ang ating hanging habagat na siyang nagpaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, para hatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast at kung ano pa ang ating aasahan sa mga susunod na mga araw, makakasama po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din sa iyo, Amor, at magandang umaga din man sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, eto po, ano po bang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Sabado? At kahapon naman po, naglabas rin po kayo nitong tinatawag natin na weekly weather outlook. So ano po bang mga aasahan natin din sa mga susunod na mga araw? Sa araw na to, dahil nakakaapekto pa rin ang ating southwest monsoon dito sa kalurang bahagi ng Central at Southern Luzon, makakaasa pa rin tayo na dito sa Kamaynilaan, sa Calabarzon, sa Mimaropa, at saka dito sa Western Visayas, gayon na rin dito sa Zamboanga Peninsula, magkakaroon tayo ng mga light to moderate rains. Tapos sa yung natitirang bahagi ng bansa, magkakaroon man tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So, by Sunday, magkakaroon naman tayo, tataas yung naapektuhan ng ating southwest monsoon. Doon sa bandang northern and central Luzon, magkakaroon pa rin tayo ng mga light to moderate rains, gayon na rin sa Kamaynilaan. Pero asahan natin ang gradual na pag-improve ng weather dito sa Kamaynilaan. Then ang natitirang bahagi naman ng bansa ay magkakaroon pa rin ng mga isolated cases na pag-ulan. Sa Lunes, asahan natin na hihina itong ating southwest monsoon. So makakaasa tayo na magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon dito sa buong kapuluan. Pero asahan pa rin natin yung mga pag-ulan natin na mga isolated cases. Then pagdating naman ng Tuesday hanggang Friday, iiral ulit itong ating ITCC na magpapaulan naman dito sa Mindanao, dito sa eastern part ng Visayas, at magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga area na yan. Pero sa natitirang bahagi naman ng bansa, magkakaroon tayo ng mga isolated cases na pag-ulan. Okay, ayan po, alam na po natin kung ano po ang ating aasahan sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod pa. Kaya paghandaan po natin ito. At ito naman po ay pagtaya pa lamang ng Pag-asa. So, posible po na meron pa pong mabago, kaya tutok lang po tayo dito sa Panahon TV. Mr. Mendoza, ito naman po, balikan lang natin yung nabanggit ko kanina tungkol po kay Bagyong Fabian. Ito pong si Bagyong Fabian ay naging ganap na bagyo noong Huwebes ng umaga at nandito na nga po ito sa ating PAR. At kahapon naman, lumabas din kaagad dito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano po ba ang dahilan at mabilis lang po yung pagstay nito dito sa ating Philippine Area of Responsibility? Nangyari yung gano'n kasi itong si Depression Fabian, ito ay nabuo dito banda sa may West Philippine Sea, ano? So pumasok siya, malapit na halos dito sa, nakikita naman natin itong ating power line dito sa western part, medyo slanted yan, hindi siya buo. Kaya't halos 15 degrees na siya, dito banda na malapit na siya sa power line nung nabuo siya, kaya't dagdian siyang nakalabas kaagad. Ayan, alam na po natin ang naging dahilan kung bakit itong si Bagyong Fabian ay hindi na po nagtagal dito sa ating Philippine Area of Responsibility dahil ito po ay napakalapit na nga po dito sa boundary nitong ating tinatawag na PAR line. Meron po ba tayong nakataas ngayon na gale warning para po sa ating mga kababayan na mangisda? Safe po ba sa kanila ang pumalaot ngayong araw na ito? Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong gale warning dito sa western part ng Luzon, dito sa bahagi Palawan pataas, at gagay na rin dito sa may area ng Batanes. Ayan po, para po sa ating mga kababayan na meron po mga maliliit na sakyang pandagat, bawal pa po kayong pumalaot sa mga nabanggit na baybayin nitong ni si Mr. Mendoza. Ito naman po dahil po hindi lang po ang panahon na tinitingnan natin mga pag-ulan o mga pagkidlat, pagkulog, hawak rin po ng Pag-asa itong ating aspetong astronomiya.
So ayon po sa inyong astronomical diary dito sa Pag-asa, magkakaroon po tayo at inaabangan po natin itong pagkakaroon ng supermoon. So yan po ay nakalagay po dito sa inyong diary. Meron pong date ito na June 23 at ito po ay sa ganap na 7:32 p.m. Yan po ay Philippine Standard Time. So ano po bang meron dito at ito'y tinawag na supermoon at may epekto po ba ito sa ating panahon? Tinatawag natin na supermoon, ano? Kasi kapag perigee, ang ibig sabihin, yung ating moon, malapit ang distansya dito sa Earth. Kaya ang nakikita natin, mas malaki itong ating moon na makikita kaysa sa araw-araw. Ito ay mas malaki ng 14%. So, natapat pa tayo na full moon. So, pag full moon kasi, mayroon tayong brighter na 40%. So maganda ang makikita natin, mas maliwanag at mas malaki na moon makikita natin mamaya. Pero ang ating supermoon na to, wala itong epekto sa ating weather. Ito ay meron lamang sa ating tides, magkakaroon lang tayo ng high tide. Ayan, mukhang exciting itong supermoon na ito. Abangan po natin kung ano po yung makikita natin dito sa ating supermoon o tinatawag rin po na full perigee moon. At ito nga po, magkakaroon daw po tayo ng high tide. Kaya po para sa mga ating kababayang mangingisda, ingat-ingat din po at magantabay po sa mga warnings sa ilalabas po ng Pag-asa. Ayan, maraming salamat po, Mr. Meno Mendoza, sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Salamat din, Amor, at salamat din sa ating mga televiewers. Paaralan din sa ating mga manonood, magdala pa rin ng payong dahil tuloy pa rin ang ating mga pag-ulan. At doon naman sa mga mangingisda, tulad ng sinabi ni Amor, iwasan natin ang pumalaot doon sa mga baybayin na may gale warning para maiwasan natin ang ating sakuna. Ayan nga po at natunghayan natin si weather forecaster Meno Mendoza.